Notice to all, this program discusses issues about abusive politicians and abusive individual rich people who abuse the rights of our fellow citizens who are oppressed. This program does not intend to harm anyone. This program is fighting for the rights of our countrymen oppressed by oppressors. Magandang araw po sa inyong lahat, mga minamahal kong mga kababayan. Muli nandito po ang inyong lingkod, Epipanyo Labrador, sa ating programang Kumpirmado. At syempre sa ating kapapatuloy, mga minamahal ko mga kababayan, binabati muna po natin ang ating mga kapatid Luzon, Visayas, Mindanao. Patuloy po na nakasabay-bay tumututok po dito sa inyong lingkod, Epipanyo Labrador. At syempre, pinasasalamatan din po natin maging yung ating mga kababayan sa abroad na patuloy po na sumusubaybay at talaga pong nakatutok dito sa ating programa, at maging sa ating mga kababayan sa abroad na lagi pong nananalangin at sumusuporta sa inyong lingkod Epipanyo Labrador, at maging sa ating mga especially sa ating mga bagong mga subscribers. Maraming salamat po sa inyo, naway lagi po namin kayo makakasama sa bawat araw po na tayo po ay mayroong mga mahahalagang pinag-uusapan dito po sa ating programa. Maraming salamat po sa inyong lahat. At syempre, bago natin makalimutan ng lahat, tulad po ng lagi kong pinapaalala sa ating mga kababayan, kapag kayo po ay nanonood ng video o mga videos na pinalalabas natin sa ating channel, huwag po kayo sanang tamarin na mag-share sa inyong mga kababayan, kaibigan, mahal sa buhay. At syempre, huwag niyo pong kakalimutan para po kayo ay makasuporta sa inyong lingkod, Epipanyo Labrador. Malaking bagay po para sa akin na huwag po kayong mag-skip ng ads. Yun po yung ating munting hinihinging pabor sa ating mga kababayan. Kaya maraming salamat po. Sa araw pong ito, mga minamahal ko mga kababayan, pag-uusapan po natin muli ito pong si Kibuloy. At para po mabigyan natin ng mga reaksyon, itong si Kibuloy, panoorin muna po natin itong isang video na kung saan ay gusto ko pong bigyang linaw at ipaliwanag sa ating mga kababayan. Nagsalita na si Pastor Apollo Kibuloy na ilang araw nang tinutugis sa mga kasong sexual abuse at child abuse. Hindi raw siya magpapahuli ng buhay kung hindi ibibigay sa kanya ang mga inilatag niyang kondisyon. Nasa frontline ng balitang yan, si Jenny Dongon. Mariing itinanggi ni Kingdom of Jesus Christ founder Pastor Apollo Kibuloy na nagtatago siya sa mga kasong isinampa laban sa kanya. Sa isang recorded statement sa YouTube channel ng Sunshine Media Network International o SMNI, sinabi ni Kibuloy na hindi siya nagtatago dahil may kasalanan siya. Giit niya, umiiwas siya dahil pinoprotektahan niya lang kanyang sarili. Tinutugis ngayon si Kibuloy matapos ilabas ng korte sa Davao ang 2 warrant of arrest para sa mga kasong sexual abuse at child abuse. Una na ring naglabas ng arrest order ang Senado dahil sa hindi niya pagsipot sa mga pagdinig. Kasama ng pulisya ang National Bureau of Investigation, CIDG at Intelligence Community sa paghahanap kay Kibuloy. Giit ng pastor, barilin na lang siya, pero hindi raw siya magpapahuli ng buhay. Hindi raw siya magpapahuli maliban na lang kung pagbigyan siya sa mga hinihingi niyang kondisyon. Ayon kay Kibuloy, haharap siya sa korte kung maglalabas ng kasulatan si Pangulong Bongbong Marcos at ang Secretary of Justice na naggagarantiya sa kanya na hindi makikialam ang Amerika sa kanyang kaso. Hindi rin daw dapat makialam ang Federal Bureau of Investigation o FBI, Central Intelligence Agency o CIA at ang Embahada ng Amerika. Wala rin daw dapat mangyaring paglipat ng isang akusado sa ibang bansa para questionin o ikulong. Giit pa ni Kibuloy, patibong lang ang arrest warrant. Ginawa raw bailable ang mga kaso niya sa Davao para lumitaw siya at magpiyansa. Pero naniniwala raw siya naghihintay ang Sergeant at Arms ng Senado para dalhin siya sa Maynila at iparesto sa US authorities. Giit ni Kibuloy, posible siyang ipadakip o kaya ipapatay lalo't mayroon siyang patong sa ulo na $2 million o higit 100 bilyong piso. 5 araw na lang ang natitirang palugit para humarap ang pastor. Kung hindi pa rin siya lalantad, ibabalik sa korte ang 2 warrant of arrest. Maghihintay ulit ng panibagong warrant o kung anuman ang magiging desisyon ng korte sa kaso ng pastor. Ayun, mga minamahal kong mga kababayan, narinig nyo naman po. Hindi daw siya magpapahuli ng buhay
kung hindi daw ibibigay sa kanya o hindi ibibigay ng gobyerno sa kanya o ng ating Pangulo sa kanya ang kanyang mga kondisyon. Ang tanong po mga minamahal kong mga kababayan, ilan ba ang kondisyon na gusto niya? Kasi ang balita ko kasi, yung kondisyon na hinihingi niya, abay lumagpas pa doon sa Ten Commandments. Lumagpas sa Ten Commandments. Grabe. Kasi ang balita ko, 17, yung Ten Commandments, 10 lang eh. Saan niya kaya nakuha yung 17 ano niya? At ano-ano ba itong mga kondisyon niya na gusto niya na para bagang ang dating, ang gobyerno pa ang pinapasunod niya. Imbis na siya ang sumunod sa kagustuhan ng gobyerno dahil siya yung may kasalanan, yung gobyerno pa ang gusto niyang sumunod at kumbaga parang gusto niya binibaby siya. Matindi to si Kibulok. Talagang nakikita ko mga kababayan, ang laki ho ng tama nito sa ulo. Ito na nga yung sinasabi natin. Malinaw ho na dito sa ating bansa, no, kapag kamayaman yung may kaso, lalo na pag marami siyang kaso, abay, hindi lang ho nagiging arrogante. Feeling niya, special siya. Tingnan nyo nung si Senior Aguila, yung isinalang sa Senado, pinatawag sa Senado, dumalo siya. Kapag yung mga general, colonel, general, at iba pa, o mga iba pang mga empleyado ng ating gobyerno na matataas ang posisyon, pag pinatawag sa gobyerno, sa Senado, dumadalo. Dahil ibinibigay nila yung respeto sa Senado. Dito mga minamahal kong mga kababayan, makikita nyo ho kung anong uri mayroong pagkatao itong si Kibuloy. Tingnan nyo kung papaano siya magsalita, papaano siya, gusto niya yung parang tingin niya talaga sa sarili niya mga minamahal kong mga kababayan. Siya, para talagang feeling niya sa kanya ang mundo, tulad nga ng kanyang sinabi. Diba? Ano ba yung kanyang sinabi? Ako may-ari ng sanlibutan ngayon. Ako may-ari ng sanlibutan ngayon. Ako may-ari ng sanlibutan ngayon. Siya daw ang may-ari ng sanlibutan ngayon. Malinaw po ba sa mga Pilipino? Malinaw po ba sa mga Amerikano, sa mga Chino, sa mga taga-Japan, sa buong mundo? Ano man ang mga reliyon nyo? Tandaan ninyo yung sinabi ni Kibuloy. Sa kanya ang buong mundo. Siya ang masusunod. Lahat tayo dito sa mundo, mga sampid. At sabi pa nga niya, sa kanyang mga sinabi noon, sa kanya din daw yung ating mga kaluluwa. Kaya pala ganun na lang umasta itong si Kibulok. Sa dami ng mga mabibigat na tao, buti pa pala si Gloria Macapagal Arroyo, walang maraming hiningi. Nung nalaman nagkamali siya, yung mga senador, kagaya ni Bong Revilla, kagaya ni Joseph Estrada, kagaya ni yung anak ni Joseph Estrada, yung isang kawatan din, si Jingo Estrada, si Enrile, walang hiningi na 17 kondisyon. Matindi talaga to. O talagang may tama na sa ulo to. Kasi dun sa mga taong matitino din kaya nga minsan nagtataka ako bakit ang daming member, paano niya naghoyo lahat ng ito. Kayo dyan sa kahit saan lupalop ng buong mundo na membro ni Kibuloy, makinig kayo. Maniniwala ba kayo na totoong si Kibuloy ang nagmamayari ng buong mundo? Anong patunay ang binigay niya sa inyo? Pinatunayan ba niya sa inyo o na-hypnotize kayo? Yun na nga sinasabi ko mga minamahal ko mga kababayan. Alam nyo, kung si John D. Baptist ba yun?
na nakasulat na yung kanyang pangalan dun sa hula o sa libro bago pa man siya pinanganak, ay hindi inako na siya ay isang Kristo. Bagamat nakasulat sa banal na libro o nasa hula ng mga propeta yung kanyang pangalan na sumisigaw sa ilang, 'di ba? So hindi siya nangahas pero ito matindi si Kibuloy. Para maakit niya yung kanyang mga membro, yung mga tao, pinaniwala niya na siya ay tagapagmana ng buong mundo at sa kanya na nga daw yung mundo. At pati yung mga kaluluwa natin, yun ang malupit, pati mga kaluluwa natin, sa kanya na. Saan ka pa? Kaya siguro, etong si Bato de la Rosa, dahil gusto niyang maligtas yung kanyang sarili, pinaniwalaan niya na si Kibuloy ay isang anak ng Diyos. Mga minamahal kong mga kababayan, ang lupit, pakinggan ho ninyo para ho mapatunayan natin dito. Naniniwala si Senador Ronald Bato de la Rosa na anak ng Diyos si Kingdom of Jesus Christ leader Pastor Apollo Kibuloy at hindi nito kayang gawin ang mga ligasyong ibinabato laban sa kanya. Ayon kay de la Rosa, bukod daw sa magkaibigan sila at parehas sa taga Mindanao, mataas ang respeto ni Bato kay Kibuloy kaya hindi siya naniniwala sa mga aligasyon laban dito. Ngunit paglilinaw ng senador, hindi naman niya nababantayan 24 oras si Kibuloy kaya hindi niya alam lahat ng ginagawa ng pastor. Tayo, tao lang tayo, di ba? Nobody's perfect, no? Tao tayo, pwede tayo magkamali. Pwede tayong, andyan lahat ng posibilidad na tayo tao. Pero kung sabihin niyo na yung impression ko sa kanya, ang impression ko sa kanya is respetado siyang tao at hindi niya kayang gawin yung mga ganun na kababuyan inaalin sa kanya kung sa pagtingin ko sa kanya hindi ko rin siya napupantayan 24 hours hindi mo lang ako nakatingin sa kanya 24 hours pero if you ask my opinion about him, he is highly respected. Ako mismo mahal sa kanya. He is the son of God. So least expected ko sa kanya na gumawa ng ganong offense. Ayun, mga minamahal kong mga kababayan. Ayon ho kay Bato, malinaw ho itong sinabi niya. Napanood naman ho siguro nating lahat. Mataas daw ang respeto ni Bato de la Rosa kay Kibuloy. Ang tanong, bakit kaya ganun kataas ang kanyang respeto kay Kibuloy? Para po sa mga hindi nakakaalam, alam niyo po kasi, nung eleksyon, talagang sa dami-dami ng mga mayayaman sa buong Pilipinas, tanging ang natatakbuhan ho talaga nila Bato, Bongo, Robin Padilla para hiraman ho ng mga private plane, mga helicopter, tama ba yung pagkabangkit ko? O chopper ba yan? Kibuloy ho sila nanghihiram. At syempre, kaya mataas ang respeto nila dahil sa pamamagitan ni Kibuloy, nagkakaroon sila ng napakadaming botante. Siyempre, kung anong gusto ni Kibuloy, yun ang masusunod. Kasi sabi nga kailangan sundin ang lahat ng gusto niya. Ang hindi sumunod sa kanya ay parurusahan niya. Iyan po ay kanyang diniklara talaga. Kaya kung ano yung kanyang sasabihin, yun ang masusunod. Kaya po yung sinasabi ni Bato de la Rosa na mataas ang respeto niya dahil nga po sa nabibigyan siya ng mga botante ni Kibulok. At yun ay wala ng iba. Isa pa, sabi niya, kasi, pero may sinabi siya doon na ang pagkasabi nga niya hindi daw niya nababantayan ng 24 oras si Kibuloy. Kaya hindi niya daw alam yung lahat ng mga ginagawa ni Kibuloy. O hindi daw niya 24 oras nakikita yung kanyang mga yung ginagawa ni Kibuloy. Kaya isa pa doon sa sinabi niya, dito tayo magugulat. Talagang malilito tayo dito. Kasi sabi ni Kibuloy, tao lang tayo. Nandyan daw yung lahat ng posibilidad na magkasala tayo dahil tayo ay tao lamang. Akala ko ba, Bato de la Rosa, naniniwala kang son of God siya?
Ha? Naniniwala ka, sabi mo eh. So, ibig sabihin, naniniwala ka na sa kanya ang buong mundo. Naniniwala ka na sa kanya yung siyang nagmamay-ari ng kaluluwa mo. Tapos ngayon, sasabihin mo, tao lang tayo. Ano ba talaga? Ha? Mga kababayan, tingnan nyo. Mahuhuli natin sila, mga minamahal kong mga kababayan. Nagtutulungan silang lahat sa kasinungalingan para lamang maligtas yung kanilang napakinabangan ng eleksyon. Ha? O, para pa kay para din kay Batole, ha? Hindi daw kayang gawin ni Kibuloy yung ganyang mga kababuyan. Hindi daw niya, nako, kasasabi nga lang niya na hindi naman niya nababantayan si Kibuloy 24 oras. Paano niya mabibigyan din yung sinasabi niya na hindi siya naniniwala na magagawa ni Kibuloy yung ganung kababuyan? Hindi siguro nagbabasa ng history itong si Bato de la Rosa. Hindi ba niya alam na napakarami ng mga nagpapanggap na Kristo sa buong mundo maliban kay Kibuloy na kalaunan ay natuklasang namumulestya ng mga kababaihan? Maraming mga religious leaders sa buong mundo na nagpapakilala na siya si Jesus Christ para lamang yumaman. Naging general ka na lahat-lahat. Sa bagay, yung kanyang pagiging general, yung pagiging chief of staff, ay ano lang naman yun. Dahil lang naman kay Duterte, pero hindi siya dumaan sa tamang proseso. Ang dami niyang nilaktawan. Kaya ganun na lang yung pag-uutak nito. Mga kababayan ko, maniniwala ka kay Bato? Okay, para hindi po tayo lumayo, bumalik ho tayo doon sa mga kondisyon. Kasi ang pinag-uusapan ho natin dito, yung kondisyon. Kaya ako lamang po siningit ito dahil nga po sa tinutulungan si Kibuloy ng mga kaalyado niya, kakampi niya o kakampi ng amo niya, ng best friend niya na si Rodrigo Roa Duterte, na mas malala pa sa kademonyuhan kay Lucifer. Mga minamahal kong mga kababayan. Ngayon, eto na. Ano-ano ba yung mga kondisyon na hinihingi ni Kibuloy? Eto iisa-isahin ho natin, mga minamahal kong mga kababayan. Gusto ho ni Kibuloy, bago daw siya sumuko, ipakita ang buong mukha ng mga saksi. Alam niyo po, mga minamahal kong mga kababayan, meron po kasing, kumbaga, pag ikaw ay isang saksi, lalo na't alam mo yung kakayahan ng isang tao, lalo na't alam mo na ang nasa likod niya ay mga kriminal o isang sindikato, kinakailangan hong protektahan, protektahan ng otoridad ang mga saksi na walang kalaban-laban sa mga taong katulad ho ni Kibuloy, na kung saan ay may kakayahan hong magpapatay kahit ilan. Sapagkat nasa likuran niya ang kilalang diktador, kriminal na mahihahan tulad ho kay Hitler. Pangalawa, gusto niya walang maskara. Para nga naman madali niyang makilala at maipapatay. At gusto pa niya walang maitim na salamin sa mata. Kasi baka may palatandaan siya sa mata. Baka ito'y duling. Ito'y kirat. Alam niyo na. Di ba? Tapos gusto pa niya walang takip. Walang takip. Kulang na lang gusto niya sabihin walang panty, walang brief. Wala din daw bonnet. Ayaw niya ng may bonnet o anumang uri ng pantakip sa ulo. Ayaw po niya yun. Mga kababayan ko, isa po yun sa mga kondisyon niya. Ano pa? Teka, mukhang haba nito. Mukhang mauubos ang oras natin dito ilalabas na lang, ipapakita na lang ho natin sa screen tong mga kondisyon. Ang haba naman kasi nito. Kahit ako, minsan mahilig ako magbasa, pero pagka ganito kadami to, nako, tutulugan ko to. Di ba?
mga minamahal kong mga kababayan. Grabe, antindi po ng utak nito ni Kibuloy. Para lamang po malusutan yung kanyang mga kasalanan, sa totoo lang mga minamahal kong mga kasalanan tuloy. Sa totoo lang mga minamahal kong mga kababayan, alam nyo ba na kung ano yung mga kaso niya ngayon dito sa ating bansa mismo, yun din yung kanyang kaso dun sa ibang bansa. Magkatulad na magkatulad doon. Mong sabihin, pati doon sa ibang bansa, pinopolitika siya. Ano, ganun na lang talaga siya kasikat. Kung tutuusin naman, mas sikat pa naman sa reliyon niya yung Iglesia ni Cristo. Wala namang sinabi yung reliyon niya. Mas kilala at mas matunog at kilala ng buong Pilipinas at ng buong mundo ang reliyong Iglesia ni Cristo kaysa sa reliyon niya. Yan ang katotohanan. Kaya masyado lang talagang piling tong baliw na to. Ha? Tingnan nyo mga minamahal ko mga kababayan, kayong lahat ng mga membro ni Kibulok. Kung talagang matino siya, ha? Kung talagang matino siya, bakit pati sa ibang bansa, pamumules siya ng mga kababaihan yung kaso niya maging dito? Iisa. Kasi nakasanayan niya. Ito namang mga senator ng mga bobo, katulad dito ni Robin Padilla na isa ding tanga, dahil nagugustuhan niya nga niya yung buhay niya ngayon, dahil mapera itong hayop na ito, kahit wala naman laman yung utak, puro papogi, puro paporma, sarap paluin ng bangko sa likod. Ha? Kinakampihan. Kasi nga, dahil nga kay Kibulok, yun, nasa magandang posisyon siya ngayon. Maganda ang buhay. Buhay hari, buhay prinsipe. Ha? Oh. Pasuklay-suklay lang ng bigote. Habang kumikita buwan-buwan. Habang tumatanggap ng bilyones kada taon. Ha? Tingnan nyo si Bongo. Naging senator na lahat-lahat. Lagi nating nasisingit dito. Alam nyo bakit? Dahil hanggang ngayon, nasa likuran pa rin po ni Digongyo. Nagpapasweldo tayo buwan-buwan kay Bongo. Yung kanyang oras, nabubuhos lang niya doon kay Digongyo. Walang nagagawang batas. Ang ginagawa niya, nakikinig sa mga batas na gustong ipairal ni Digongyo. Diba? Hindi ba kayo nangihinayang sa mga pera natin? Oh, tingnan nyo, ganun kadami yung mga condition ni nakita nyo ba sa ating screen? Oh, di ba? Grabe. Pero anong sagot ng gobyerno sa mga kaartehan ni Kibulok? Ha? Anong sagot to? Ito, pakinggan ho natin, panoorin ho natin mga minamahal kong mga kababayan. Magandang tanghali aga, sinabi ni Department of Justice o DOJ Secretary Crispin Rimulya, sumuko na lang si Apollo Kibuloy at harapin ang mga kaso laban sa kanya na walang anumang kondisyon. Sa pahayag ng religious leader kamakailan, sinabi nito na susuko siya kung titiyakin ng pamahalaan at ng mga otoridad tulad ng NBI at PNP-CIDG na hindi makikialam ang Amerika sa kanyang kaso. Paliwanag ng kalihim, mas seryoso ang mga kaso at may ebidensyang magpapatunay dito. Wala rin anyang isyong legal sa pag-aresto kay Kibuloy matapos maglabas ng arrest warrant ang korte dahil sa sexual abuse of minors at maltreatment ng mga kaso. Dagdag pa ni Rimulya, hindi maaring maglagay ng anumang kondisyon si Kibuloy sa kanyang pagsuko. Sumuko siyang alinsunod sa mga kondisyon ng batas. Binigyang diin ng DOJ na paulit-ulit na naghamon si Kibuloy na isang pa ang kaso sa korte. Pero ngayon tumanggi na siyang magpasakop sa restriksyon ng korte at pinili pa niyang magtatago sa batas. Sa ngayon, hinihintay pa ng DOJ ang paglalabas naman ng isa pang arrest warrant ng Pasig City Regional Trial Court kaugnay naman sa kasong qualified human trafficking laban kay Kibuloy na walang piyansa. Ayun, mga minamahal kong mga kababayan. Sa nakikita ko, kaya takot na takot siguro itong si Kibuloy. Di alam niya kasi, mayroon siyang kaso na walang piyansa. Ha? Alam niya na wala siyang kaso, mayroon siyang kaso na wala tuloy kaso. Mayroon siyang kasong walang piyansa. Kaya siguro, biro mo ba naman, masasabi na ho talaga natin, baliw na talaga tong hayop na to. Gunggong na. Kaya sabi ko nga, pati yung mga member nito, pati yung nakikipaglaban para kay Kibuloy, hindi lang kayo mga gunggong, mga mongoloid pa kayong lahat. Ha? Paano ko nasabi? Ikaw ba naman, kung iisipin mo ba namang mabuti, kung i-analyze mo, di ba? Wala na, kagunggungan na talaga yung ginagawa ng mga tao. Malamang yung mga yan, bayad. Di ba? Oh.
Nung nakaraang mga buwan-buwan lang, parang di si Arnie Tevez yung style nito eh. O, di ba? May pasayaw-sayaw pa si Arnie Tevez. Kakaibahan lang nito kay Arnie Tevez. Tevez talaga, makikita mo talaga, sabog na sabog. Kaya nga nagawa natin ng kanta yun, yung kanta nating sabog na sabog. Di ba? Oh, eto naman, hindi to sabog. Baliw na talaga to. Nung nakarambon lang, lakas maghamon, gusto daw niya sa korte daw. Ngayon, pinapatawag na siya sa korte, ayaw naman niya magpasakop sa korte. Hindi mo na maintindihan talaga si Kibuloy kung anong gusto. Talagang lahat ng pamamaraan ng pagpapalusot para lamang hindi mawala sa kanya yung mga taong naloloko niya. Ayun, gumagawa ho ng iba't iba. Biro mo ba naman? Nung mga nakaraang buwan, ituturing niya yung mga nakaraang taon. 'Di ba? Hanggang ngayon, tinuturing niya ang sarili niya, anak ng Diyos daw siya. Ngayon, mamamatay daw siya, katulad naman daw ni Jose Rizal. Ang layo, 'di ba? Pati yung mga natutulog na ng mga namatay na, pinapakailaman mo pa. Kahit si Jose Rizal, hindi papayag na maging katulad mo siya eh. Dahil ang layo pati. Ha? Mga minamahal kong mga kababayan, baliw na ho talaga to si Kibuloy. At malamang magkasama tong mag-best friend na nagtatago dun sa kwarto. Sinasamahan to ni Digong, dito ka na lang kasi at least dalawa yung ko dito, kausap ko si Bongo tsaka ikaw. Diba? Oh. Kaya, grabe na ho talaga. Grabe na ho sapak nito sa utak. No? Ang daming pasakalye, ang daming mga gusto. Ayan ang sinasabi ko sa inyo, mga minamahal ko mga kababayan. Malinaw ho na kapag ma-impluwensya, maraming kakilala, mayaman, ang hirap po niyang ang hirap niyang rumispeto sa ating batas. Ang hirap niyang galangin yung ating batas. Ha? Hindi po nila ginagalang yung ating batas. Tingnan niyo si Kibuloy dahil napaka-bilyonaryong tao na ito. Tingnan nyo, baliwala sa kanya. Walang kwenta sa kanya ang Senado, walang kwenta sa kanya ang hukuman. Kaya nga po nakalikha tayo ng isang awitin na ang pinamagatan, para kanino ba ang batas na nilikha? Pagka mga mahihirap na tao ang nagkasala, walang pakeme-keme, nahuhuli, nagpapahuli. Kung lalo na kung alam niya talagang siya'y nagkasala. Pero yung mga tao katulad ni Kibuloy, ang daming kadramahan, ang daming ginagawang kadra para lamang kahit sa bandang huli ng kanyang buhay, malolo, talagang masasabi ho talaga natin, mamamatay ho talaga tong taong to na manloloko. Alam nyo, sa tingin ko, binibigyan pa ng Diyos itong si Kibuloy na mabago niya yung buhay niya. Alam nyo, nakakaawa tong taong to. Yes, nasa kanya na lahat. Aeroplano, chopper, magagandang bahay. Pero, nakakalungkot. Alam naman ni Kibuloy na hindi niya madadala sa ibang dimension ng yan eh. Hindi niya madadala sa kung saan man siya pupunta. Hindi naman pupunta sa langit yan eh. Sigurado 100% dahil sa ginawa niya. Na pagpapanggap bilang anak ng Diyos na kung saan wala naman napatunayan. Anak daw siya ng Diyos. Wala naman na buhay na patay. Anak daw siya ng Diyos. Tingnan mo ano nangyayari ngayon. Di ba may El Nino? Bakit hindi mo paulanin yung Davao? May darating na lindol. Sabi mo sa'yo yung buong mundo. Bakit may mga nangyayari ngayon sa buong mundo? Bakit ayaw mo pahintuin? Nandito ka naman pala eh. Mga minamahal ko mga kababayan, nakakalungkot lang. Pero sabi ko nga, darating at wala naman yung pinagkaiba doon sa ibang reliyon, sa ibang bansa na nung natuklasan yung mga leader nila na katulad nga ng ginagawa ni Kibuloy. Inaabuso yung mga kababaihan, pinagtanggol nila, pinaglaban, makikipaglaban daw sila ng patayan. Bandang huli, nung napatunayan na talagang positibo at talagang ginawa nga nung leader nila, anong nangyari? Puro kahihiyan ang nangyari sa kanya-kanya sila. Kanya-kanyang tago, kanya-kanyang sabi na hindi kami membro dyan. Diba? Kanya-kanyang tanggi.
Kaya mga alam ko yan din ang sasapitin ng mga membro ni Kibuloy eh. Kaya lang wala tayong magawa. Kasi patuloy silang nagtatanga-tangahan, nagbubulag-bulagan. Kumbaga talagang nasakluban na ng kadiliman yung kanilang mga kaisipan. O baka naman yung iba dyan nakikinabang kasabwat ni Kibuloy sa kanyang pagpapanggap bilang Diyos-Diyosan na kung saan kumikita din. Naniniwala po ako na hindi lang si Kibuloy ang kumikita dyan. Pati yung mga tauhan niya na sumusunod sa kanya. Na kung saan, kita nyo naman, di ba? Kahit saan naman eh. Yung iba, kaya sumusunod, kagaya kay Digongyo. Alam ko kaya maraming sumusuporta sa kanya. Malamang yung iba dyan, napapakinabangan si Digongyo, kumikita din kay Digongyo. Ganun lang din naman yun eh. Kaya mga minamahal ko mga kababayan, tulad doon ng sinabi ko. Tignan nyo si Arnie Tevez. Sa tagal-tagal eh, may patago-tago pang nalalaman. Masyadong kumpiyansa kasi mayaman siya. Kakamping niya si Rodrigo Roa Duterte. Ano nangyari? Eh di hinuli din naman doon sa Timor-Leste. Ano nangyari sa kanya ngayon? Wala na yung pasayaw-sayaw niya. Balita ko nga na marunong na daw magdasal eh. Hindi ko alam kung ano yung pinagdadasal niya, yung kamatayan niya, o yung pagharap niya doon sa hukuman na hindi siya mauutal. Kasi dati ng utal to eh. Umaatras daw dila nito kapag katotohanan na yung sasabihin. Pero kapag kasinungalingan, diretsyon-diretso, katulad doon ng dila ni Kibuloy. O, di ba? Kaya mga minamahal ko mga kababayan, maraming salamat po sa inyong lahat. Naway lagi po tayo magkakasama-sama dito po sa ating programa. Maraming salamat po. Muli tulad po rin sinasabi niyang lingkod, mabuhay po ang ating inang bayan. Mabuhay nagmamahal sa ating inang bayan. Maraming salamat po. Dito sa ating bansa, walang makikita na ang batas ay umiiral lamang sa mga duka. Kapag sila'y nagkasala, kulungan ay nakahanda. Ngunit pag mayayamang tao ang siyang nagkasala, tila ang hukuman at batas natin ay walang magawa. Sila'y nagbubulag-bulagan sa kanilang nakikita. Kung ang may salang tao'y mayaman kilala sa ating bansa, ang kulungan nga ba ng bansang ito'y para lamang sa